Hi guys! Today, let's try yung Silly Sponge. Lagi kong nakikita to sa Instagram, sa YouTube. Alam kong marami na rin kayo napanood. Actually, ako marami na rin ako napanood. Kasi hati yung opinion nila eh. Merong may gusto, merong hype din daw siya. Gusto kong gawan din siya ng video para ma-share ko rin sa inyo kung ano yung thoughts ko dito sa Silly Sponge. So, I got this from Calm Cosmetics. Interesado ako dito kasi sabi ko, ang gandang idea nga nito kasi para makatipid ka sa foundation. Kasi nga, ang problema ko sa beauty blender or sa makeup sponge, yung pang-apply ng foundation, sometimes sobra siyang mag-suck ng suck talaga eh, no? Sobra siyang mag-absorb ng foundation. Sayang kasi hindi lahat na i-apply mo sa face. Alam niyo naman ako, ayaw kong nag-a-apply ng foundation or BB cream, tapos gagamitin ko lang fingers. Ayoko rin nun kasi messy. Let's try this out para malaman natin if it's worth it. So, it looks like this. Oh my gosh, gusto ko siya kagatin. Nakakagigil siya, guys. Tingnan niyo yung itsura. Hindi ko mapigilan, sorry. It cost 180 pesos. Medyo mura na compared sa mga, syempre, sa sponges. Ang gagamitin ko foundation ngayon is Physicians Formula Touch of Glow Foundation Nude Wear, and ang shade ko is Light. Magpapump lang muna ako dyan. At the back of my hand, ayan. Hindi ko alam kung which side yung dapat na gamitin ko, pero feeling ko ito dapat. Yung nasa ito. It feels good. Yung palang masasabi ko sa ngayon, it feels good habang ina-apply ka. So, hindi ko alam if isa-spread ba muna. Pag ini-spread kong ganyan, parang sobrang streaky niya. Kitang-kita nyo. Or dapat dab-dab. Let's try. May forever sa kanya ha. Kanina pa ako nagbablend. Hindi ko na alam kung dapat ba dab or spread. Kasi pag spread, pangit. Ayan o, naguguhit-guhit siya. Ang hirap abutin ng mga gilid-gilid. May forever sa kanya. Yun pa lang ang masasabi ko. Ang tagal nun! Medyo nag-set na siya sa face ko, pero hindi ko gusto yung pagkaka-blend out niya. Parang kulang pa. Alam niyo yun, parang kailangan ko pa siyang i-blend with a sponge. Ito, i-try natin to. Kasi sabi ko, nung nahawakan ko siya, parang pareho to nung bra na ginamit ko, yung silicone bra. So, I have this silicone bra. This is from Genevieve Cosmetics. Genevieve Gozum. Try natin, ha. Baka pareho lang naman sila. Or malay nyo, better. Gamit ko na to. Maasim-asim pa. So, ito na yung nakat ko. Feeling ko mas okay to kasi ano talaga siya. Oh. Natutupi siya. Feeling ko mas okay to. Okay, so let's try. Parehong-pareho lang sila. Ay, nagpipira-piraso. Ano ba yun? Kasi pangit yung pagkakagupit ko eh. Pero at least ito, naipapasok ko talaga sa mga gilid-gilid. Ngayon ko na-realize na may reason behind pala yung sponge kung bakit na-absorb niya ng konti yung product. Kasi para mawala yung excess. Yung tinitingnan ko yung in-apply ko, parang meron silang mga excess na product. Silicone bra and this one, pareho-pareho lang sila. Actually, mas gusto ko pa nga to kasi mas nabibend ko siyang ganyan, natutupi. So, naaabot pa yung mga gilid-gilid. Pero, I would have to say, sobrang tipid niya talaga sa foundation. Tingnan nyo, yun yung pinakamagandang idea dito sa Silly Sponge. Hindi masasayang yung foundation. Sa isang pump, ang dami pala talagang na-absorb nung sponge. Tapos, hindi lahat na ilalagay sa face. Blend, hindi ko aasahan yung Silly Sponge. Gagamitin ko pa rin tong aking sponge para i-blend siya. Para makuha yung excess product. Kasi talaga, ang hirap niyang i-blend. Hindi ganun. Hindi airbrushed yung finish. So, tatapusin ko muna yung aking makeup and I'll be back with my final thoughts. Kung gusto nyong makatipid sa foundation, okay siya. Actually, gagamitin ko pa rin siya. Pagka maglalagay ako ng foundation, eto na lang muna. And then, saka ako i-blend using yung sponge. Yun yung napansin ko matipid talaga sa foundation. So, isipin nyo na lang. Ako kasi minsan nagugulat ako pag naghuhugas ako or pag winawash ko tong sponge ko, magugulat ako sa
dami, so sobrang saturated na siya ng foundation. Kahit isang gamitan lang. Parang ang daming na-absorb ng sponge. Tapos, konti lang yung napupunta sa face ko. Sometimes, parang ang tendency, mas lalo kung napaparami ng apply. Kasi nga, na-absorb niya. Mas madali siyang linisin. Kuha ka lang ng wipes and then yan, punas-punas lang ng ganyan or hugasan nyo sa running water tapos sabunan nyo. 'Di ba? Malinis na. Pwede siyang gamitin ulit. Hindi ko talaga siya aasahan sa pagbe-blend ng foundation kasi bagsak talaga siya. Hindi maganda yung pagkaka-blend out. Alone, no. Kailangan mo pa rin ng sponge. Kagaya na sinabi ko, gagamitin ko pa rin siya para makatipid ako sa foundation. Kung wala kayong ganito, tapos gusto nyo siyang itry, kung meron kayong silicone bra, sayang yun. Oh, 'di ba? Ito 5 gamitan lang ang silicone bra. I got this sa Genevieve Gozum at yung price niya is, I think, 300 pesos lang. After nyo gamitin, pag hindi na siya madikit, o yan, cut nyo, pwede nyo gamitin pang apply. So, ayan, di ba? Double purpose yung inyong silicone bra. Gusto ko pa nga to kasi nabebend siya, natutupi, ganyan. Unlike this one na medyo mahirap abutin yung mga corners ng face, ganyan. Pero it's a good idea para makatipid ng foundation. Sana nakatulong tong video na to. Sana na-enjoy nyo. And don't forget to thumbs up kung gusto nyo pa ng mga ganitong first impression. Comment kayo sa baba kung meron kayong request for a review. Maraming salamat guys sa panonood. See you again on my next video. Bye!